Ate, ano pangalan nyo? Lisa po. Ate Lisa. Ay, baka may shoutout ka. Shoutout mo na yun. Shout out Yorme. Oo, yan. Sana tumino na yung vendor dito sa Divisoria. Balik natin yung dati. Ayun. Ate Morning Lisa. Yorme. Salamat po. Salamat po. Okay, thank you, Ate Lisa. Shoutout. Shoutout. Shoutout sa asawa ko kay Mercelina. Ayan, oh. Masipag na sweeper. Shoutout mo rin yung ano, yung barangay nyo. Shoutout kay Chairman Bobby Hernane. Barangay 128. Permanent, solid. Okay. Ayun na, nililinis. Ano pangalan mo? Jose Wesley Ocampo. O, ayan, kapit mo sa motor mo. Yan. O, ayan, thank you, ha. Nabati ko rin tatay ko sa Oh, Cavite. Cavite. Sa Yenri. Yung misis mo ba, street sweeper dito? Sweeper. Ikaw? Sa Arten. Ako naman dito ako. Okay. Truck ng basura. Dito, sa truck ng basura. Si Idol. Sige, salamat, ha. Yun, mga bayaw. So, May 21, 2025. Andito po tayo, no, sa Recto. At kasalukuyan pong hinahakot yung mga basura, no, na nandito ngayon sa Divisoria. Kasi ano po ito ito po yung mga basura nung kagabi, yung sa night market. Kaya marami pong ganito. Usually, nung panahon ni Yorme, yung ganito, ano pa lang po, 5 AM pa lang tapos na to, nabombahan na. Pero ngayon nga, since na wala pa, hindi pa nakakaupo si Yorme, kaya yung sistema nila, siyempre yung sistema pa po ng incumbent mayor. So dyan pa lang po makikita nyo ng mabaho, no? Mapanghi yung lugar. Kasi ano ho yan halo-halo ho yan Ito ho, basura ho to ng ano pa lang Recto. Wala pa yung sa Wanluna, wala pa yung sa Ilaya. So, kanya-kanyang tumpok pa yan, itong basuran to. Ayan, tapos isasakay dyan sa truck na yan. Na panghakot ng graba. Na dati naman ang okay na, ayos na ng sistema, ginulugulo pa. So yan po, hahakutin yan, nilimasin yan, uubusin po yan lahat para maubos yung mga basura na yan. Kung mapapansin nyo, yan, samot-sari ho yan, mga bulok na prutas, dumi ng hayop, dumi ng tao, mga ano yan mga basura kagabi. Kasi po pag pagkagabi, napupuno to ng mga biyahero na mga galing po ng norte, no? Yan po galing pa ng Baguio, galing ng Benguet, galing ng Nueva Vizcaya. Iba't ibang parte ng mga biyaheros na dala nila, siyempre, yung mga gulay, prutas dito sa Divisoria. So, yung mga yan, siyempre, may mga dalang ano rin yan, mga basura, mga pinagkalatan. So, halo-halo na ho yung mga basura na yan. Kung mapapansin nyo rito, malansa, marumi, yan, nakakapasintabi po sa mga kumakain, no? Ito po ang sitwasyon ng adugyutan ng Maynila, no? Na sabi nga sa atin ng mahal na mayor natin na si Isko Moreno, lilinisin niya ang Maynila. At hindi kasi tama yung nangyaring kapabayaan, no? At sinalaula ang Maynila. Kaya hindi siya natutuwa sa mga nangyari, no? Diretso po yan, kung papansin nyo, hanggang dun po yan, no? Papakita ko sa inyo. Ayan, kahit dito sa bangketa, makikita nyo na talagang mabaho, marumi, no? Mapanghi. Kaya dapat po talaga. Pero pinagtutulong-tulungan naman po yan ng ating mga kawani ng DPS, no? Para maisaayos na at siyempre, at ang ating mahal na Mayor na Isko ay magsisimulang umupo sa kanyang opisina sa July 1 pa po. So itong sistema na to siyempre
Ito pa po yung sistema ng ano ng nakaupong ano na mayor sa ngayon, no, na incumbent mayor. So ayan na po, nakakot na yung ano. So nung maaalala natin, no, mga panahon na yon, kasi kung bakit ang ganda ng sistema ng mahal na Mayor Isko sa kanyang paglilinis ng Maynila noon, madaling araw pa lang po, wala na to, nabomba na to ng mga bombero. Ngayon, tignan nyo naman ho, time check natin, no. Anong oras na, di ba? Nung panahon ni Yorme po, alas 5 pa lang madaling araw, tapos na to, nabomba na at malinis na ang kalsada. Pero ngayon, tignan nyo naman ho, pangit man hong pakinggan, pero nakakasuka yung ginawang kababuyan dito sa Maynila, diba? Magtulungan na lang po tayong Manileño na malinis to, kasi hindi po kakayanin lang to syempre dahil 3 taon na wala ang ating mahal na mayor, para po maisaayos din ang lahat. Yung mga ating mga kababayan dito sa Maynila, ayusin na lang din po natin, no, at gawin na lang po natin yung dating sistema, huwag na po tayong kumontra. Kayo rin ang mawawala ng hanap buhay pagka ganyan, at pagka pinatigil ng mayor ang paghahanap buhay sa kalye ninyo dahil sa kadugyutan, wala akong magagawa. Wala tayong lahat magagawa, actually, di ba? Tayo na ayaw ng Mayor Isko na marumi ang Maynila talaga. So hanggang dun po yan, no? Yung nagaganap na paglilinis ngayon. So sa Wanluna, kasalukuyan din po na actually na kasi yan, papunta yan hanggang dun. Tapos sunod Carmen Plana. Ito sa ngayon ang nangyayari rito. Hintayin natin yung yung kanilang nga ganun, maganda ang sistema ni Mayor Isko. 5 AM tapos na. Hindi nakakaabala sa mga di ba? Papasok sa eskwela, papasok sa trabaho. Mas okay yung nagiging sistema pagka ganun. Sa nangyayari kasi ngayon, nakalipas na 3 taon, wala hindi ginawang prioridad Tapos, tanyo naman ultimo dito, iniwan na lang yung mga paleta, di ba? Ultimo tong mga pavement, dumi, ang baho talaga, grabe. Nakakasuka. Sobrang dugyot. To the point na mabubwisit ka talaga. Kita mo kung ikaw, di ba? Normal na mamamayan ka po ng Maynila, istorbo ka talaga nito kasi anong oras na? Diba? Masyadong late na yun po yung ayaw na mangyari ng mahal na Mayor Isko, na makaabala siyempre sa mga mamamayan ng Maynila, lalo na po yung mga nagtatrabaho, diba? Papasok sa opisina, papasok sa eskwela, papasok sa kanya-kanyang mga ginagampanan ng trabaho sa buhay. Kaya iba talaga. At least naipangako naman ng ating butihing mayor, lilinisin niya ang Maynila and he will make Manila great again. Di ba? So, napaka sincero at maganda ang hangarin ng ating mahal na mayor. Pero po yan? Actually, July 1, no? Ang po niya. Ano, te, ulitin mo. Dati, paano sistema nyo? Di ba? Ang 3:30 namin, AM, madaling araw. Oo. May ligpitan na, orasan ng ligpitan yun. Ngayon, pagdating ng alas 4, matik yun. Para malinis na, tuloy-tuloy ang trabaho namin. Hindi katulad tapos. Tapos alas 5 lang nun, malinis na, di ba? Malinis na. Alas 6, nakapag-flashing na kami. Yun ang kaya hindi abala sa motorista, no? Hindi. Mga papasok, di ba? Dito ay nung unang linisin, papunta ron. Ngayon, simula Wanluna hanggang doon sa dulo. Hanggang dulo. Sa may Carmen Planas. Oo, sa Planas. Ngayon, ang inuuna mula doon, pababa rito. Baliktad naman. Baliktad. Mas gusto namin yung sitwasyon ng dati kaysa ngayon.
Kasi ang alam ko, ang galing yata ang tubig nyo dito lang eh, no? Malapit lang. Opo, opo. Eh, ngayon baliktad. Hindi nyo maintindihan saan nanggagaling ang tubig, malayo. Ano lang naman ang nanggagaling doon. Pero pagka na-flashing dito na po nagsisimula. Dito nag-start. Papunta ron, no? Ah. Tapos paikot dyan. Eh, ngayon baliktad. Ngayon, anong oras na? Hindi pa nakakapag-flashing. Di ba? Mahirap pong magpaalis ng bento. Ay, talaga. Mahirap. Sobrang- Mapapaaway po talaga kami, hindi katulad dati na may nagpapaalis. Matatapang pa sila sa inyo. Oo. Binabato pa po kami. Ah, binabato pa kayo. Trabaho niya yan. Kawa- Sabihin sa amin. kawawa. Wala sila, wala kami trabaho. Ang masakit yung iba, dayo na, matatapang pa. Lalo na yun dyan sa isdahan. Naku, Naku. grabe yung pagkadugyot dyan. Napakabaho talaga. Sila pa galit. Hindi katulad mo kay Yorme. Oo. Pag sinabi ni Yorme ganito, ganyan. Oo. Malinis na po yan, matik yan. Ngayon kami pa susunod sa kanila, kami pa Eh, ma'am, nakipag-meeting na po ba si Yorme sa inyo? Kinausap na ba niya kayo? hindi pa po, hindi namin. Kasi dati, naman po si Yorme, natawag kami, kung sino yung mga naka-assign dito, hindi na inalis. Oo. Pero dati, may nilagay dito Mm. na iba ang mahawak, hindi pinaya. Ay, ganun. Kami na po talaga. Ito, iniwan pa, no? At ano na ho yan, ibubudega na po. Mga crate pa, no? Grabe. Hirap yan, hirap trabaho namin. Oo. Ate, pasensya na, naabala ko Eh, kayo. okay lang po yun, patapos na. Oo. Kami, bubuya. Opo. Ayan, no, ang saloobin ng mga, ng mga taga-DPS natin dito, eh, siyempre, naaaway pa. Yun yung masakit eh. Mga nagtitinda, sila pa yung matatapang. Ang masakit nga sa kwento ni ate, binabato pa sila, di ba? Eh, ginagampanan lang naman nila yung tungkulin nila. Saka karamihan dito, kuya, Ano? yung mga nagsisolvent. Ah, yung Yan, ang mga hamog, no? namin. Yung mga batang May hamog. mga nangangalakal. Oo. Kalaban talaga namin. Dumami ang mga tulongges. Dumami talaga, simula na wala si Yorme. Oo. Si Yorme lang nakapagpatingi sa mga yun. Eh, ngayon, wag na kayong mangamba dahil may kakampi na ulit. Yun ang inintay namin, kuya. Yun nga. Baka ano si Yorme. Oo. Actually, ano yan, nagpaplano na yan sila Yorme. Dahil hindi pa naman po pwede, dahil July 1 pa eh. July 1 pa Pero ang meron ibang vendor, kuya. sumusunod na. Sumusunod na yung iba dahil alam na nila. Alam na nila eh. Dahil may kalalagyan sila eh. Meron na. Oo. Yung iba hindi pa. Oo. Saka ayaw namin dito yung mga nagagaling sa loob, sa ibang lugar. Oo. Basura nila, dinadayo nila rito para itapon dito. Ah, Tinapakot nila yun. galing looban, ibabato rito. Babato rito, galing Binondo. Oo. Kami 168. Dito Oo. lahat itatapon yun. Kaya minsan nagagalit kami. Oo. May truck doon, hindi sila doon mag-atay. Dito pa. Dito, kasi dito kailangan, ano kasi ito, critical area tong amin. Kaya pala dito sa pag dumadaan ako minsan dito sa Rada, dito sa Recto, bundok ang basura rito dahil hindi pala basura yan ng Rada at Recto, basura ng ibang lugar. Mga basura na saan nagagalit sa loob, lahat nilalabas. Nakakulong-kulong pa, no? Tinataob lang nila yan. Grabe, wala talagang disiplina, no? Dati, sinasabi namin, sino nagpaano sa inyo? Eto raw. Oo, Tinatanong namin, sinisita namin. hindi daw. sila. Titigas talaga Kaya ng bigla mukha, eh, no? Nandun kami, tatakbo kami kasi makikita namin sila eh. Oo. Takbo kami rito. Galit pa sila. Saan daw sila magtatapon? Ang pila namin, magantayin kayo ng truck dyan. Doon kayo magtapon o dito. Kasi Kayo pa. dito, sa critical kami talaga. Kaya nga, kayo pa napasama. Kami talaga yan. Di ba? Ate, ano pangalan nyo? Lisa po. Ate Lisa. Ay, baka may shoutout ka. Shoutout mo na yun. Shout out Yorme. Oo, yan. Sana tumino na yung vendor dito sa Divisoria. Balik natin yung dati. Ayun. Ate Morning Lisa. Yorme. Salamat po. Salamat po. Okay, thank you Ate Lisa. So yan no, ang sitwasyon dito, habang hinihintay, maya-maya lang, siguro dating nun. Ate Lisa, ano oras simula ng flashing nyo yan? Pag alas 7 na po. Alas 7 na. Basta pag dumating po ngayon. Oo, pag dumating. Minsan ba, pag minamalas, inaabot pa alas 9? Hindi naman. Hindi naman. Alas 8 naman po. Pinaka-late na, alas 8. Opo, ganyan. Yun pala. Huwag lang po magkakaroon ng aberya sa ibang lugar. Yun lang. O, yan. O, Ate Lisa. Oo nga. Hindi ganyan. Oo. Hindi basa, hindi malagkit. Kaya nga, walang amoy. Di ba? Malinis. Talagang super
Halos. Pwede ka magpaa. Di ba? Tsaka marami na nadidisgrasya rito. Nadulas. Natutulas sila. Hindi ka pag nag-flashing kami, may sabon. Oo nga, yun nga eh. Ngayon, May, wala. may degreaser. Diba? Wala. Oo, ang ganda. Walang Kaya supply. wala. Kaya gusto namin talaga si Yorme. Yun nga eh. Yun din naman ang gusto mangyari ng mga person. Kaya lang, ang tanong lang nila, magiging ba? Na kay Yorme natin, yan, wala sila. Yun Sa kami, trabaho namin magwalik. Sigurado yan at siyempre si Yorme naman nandyan na. Nagpaplano na yan. Kasama ng mga leader niya. Yun talaga yung nitay namin. Kaya once na maupo yan, ayan na. Bakbaka na. Tingnan mo rin yung kabila yan. Dati hindi kayo. Yun nga po, nagulat ako rito, Ate Lisa, oh. Oh, di ba? Di ba? Dati talaga o yan, Wala yan. sako-sako yan. At saka nung panahon ni Yorme 3 years ago, ang basura, may basura sa gabi, may basura sa umaga, tinatapon sa gabi, tinatapon sa umaga. Ngayon garapalan oh. Kahit ano na lang eh. Iba ang kumukuha dito. Iba ang kumukuha rito. Yun nga, magkaiba. Dati isa lang ang kumukuha, ngayon hindi na. Iba na, pareho. Kaiba na kami. Kaya antayan kami. Oo nga. Tapos, pag hindi pa tapos dyan, tulong kami sa kanila. Tulong kayo sa kabila. Tulong kami dyan. Grabe. Kasi kasama namin yan. Double job. Ano naman kami dito kuya? Isang grupo lang kami rito. Oo, sa isang Recto. grupo. Yun nga. Iba yung trabaho nila sa iba't trabaho nandito. Iba pa ng pangit nito po. Pangit. Yan na yung pakisuyo ka, pakitanggal. So yun no, mga bayaw, mapapansin nyo, ang oras po ngayon ay mag-alas 8 na. Wala pa rin po yung magpa-flashing o yung bumbero na magbubuga ng sahig, di ba? Hanggang ngayon. Kaya alam niyo yun, malabo. Marami rin tayong mga nakausap na hindi na raw araw-araw ginagawa yung pagpa-flashing dito. Ayan po, kita nyo, hinakot lang yung basura, mabaho pa rin. Ang panghi, ang lansa, ang baho, amoy tae. Talagang nakakadiri ngayon dito sa Divisoria, sa totoo lang. No? Dito sa parte ng Juan Luna, ito nyo, ang gulo-gulo, yung traffic. Diba? Ayan po ang senaryo ngayon. Siyempre, lahat tayo hoping for the best. Sa pagdating siyempre ng ating mahal na Mayor Isko Moreno, no? Sa siyudad ng Maynila, sa kanyang pagkapanalo. Kasi nung panahon ni Yorme Isko, 5 o'clock pa lang ng madaling araw tapos na. Kasi aga nila nagsisimula. 3 o'clock nag-start na sila. Diba? Kaso ngayon, wala. Hihintay naman tayo. Ayan, nandun pa rin sila sa process ng paghahakot pa rin ng basura, no? Ito pa rin po ang sitwasyon ng Recto, Juan Luna, tapos yung Recto Padre Rada, Recto Tabora, Recto Ilaya. Ayan, no, tignan nyo po. Nanggigitata ang mga flooring, no? Nakakalungkot mang isipin talagang napabayaan ng matindi ang ating Maynila. Masyadong nababoy, no? At very thankful at saka grateful na nanalo siyempre ang ating mahal na Mayor Yorme Isko. At gagawin niya ang lahat ng makakaya. Siyempre sa tulong rin nating mga Manileño, no? Tulungan din natin sila para siyempre makabangon muli sa kalinisan at mawala mga tulunggis, no? Dito sa Maynila. So sa mga subscribers ko like, share, and subscribe Dinoboy TV para lagi po kayong updated sa mga latest ko mga uploads, no? Regarding po yan siyempre sa mga nangyayari at kaganapan dito sa Maynila, no? Anything under the sun. So yung mga kaibigan po natin dyan abroad, US, Canada, Singapore, Japan, Thailand, mga OFW natin sa iba't ibang panig ng mundo, Kingdom of Saudi Arabia, ano pa ba? Siyempre dyan sa United Arab Emirates, mga kaibigan din po natin sa Dubai, ayan, Kuwait, sa Qatar, ayan, basta po kayong lahat, no? Maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Till then mga bayaw, Dinoboy TV po, saying peace out and have a happy day.